life sharing, no? Salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na dakila, aming Amang Diyos na makapangyarihan, banal, at Diyos na higit na umibig sa amin. Marami pong salamat muli, O Diyos, sa isa na namang matagumpay na hapon na kaloob mo sa amin. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa na saan mang dako ng mundo, Panginoon, na nakikinig, nanonood, Lord, maging nagre-replay, Lord God. Patuloy po kami, Panginoong, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig palagi sa iyong programang ito, Panginoon. Lord, patuloy mo pong buksan ang aming mga pangunawa, patuloy mo pong buksan ang aming mga puso't isipan, at patuloy mo po kaming turuan, pangunahan ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, banal na Espiritu, ikaw ang magtuturo sa amin, ikaw ang magpapaunawa sa amin sa iyong mga salita. At Lord, dalangin ko kung meron man pong mga bago, Panginoong, nanonood sa mga oras na ito, Lord, I pray na ikaw banal na Espiritu Santo, ang kumilos sa Kanya, ikaw ang humipo sa Kanya, ikaw ang magpaunawa sa Kanya, at ikaw ang kikilos at kakatagpo sa Kanya sa mga oras na ito. Salamat po, maging sa iyong mga salita na amin po, Panginoong, pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Tunay nga po na ikaw ang patuloy na may maparangalan at maitaas. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng ito, banal na Espiritu Santo, ikaw ang magturo sa amin at hahayaan namin ng iyong kapangyarihan ang siyang lulukob sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, hallelujah. Ayan, marami na po ba ulit tayong mga kapatid dyan? Ayan, salamat po sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa mga lingkod na makapagpahayag din ng salita ng Diyos sa platform na ito. Nawa po lahat tayo ay matuto at samahan niyo po ako, wag niyo po akong tutulugan sa hapong ito. Amen po ba? Ayan, faith, a life substance. Ayan, no? Ang atin pong key verse ay makikita po dyan sa Hebrews 11 verse 1. No? Sabi doon, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Ayan, alam po ba natin mga kapatid kung gaano kahalaga ang pananampalataya natin? Gaano ito kahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin? O maaaring may mga bagong makikinig sa atin na hindi pa tumanggap o hindi pa nakaranas, no? Sapagkat magsisimulang ating pananampalataya, no? Sabi nga ang Biblia, faith comes from hearing and hearing the word of God. At sa pagdating ng panahon, pag dumating na yung panahon na tinanggap mo na ang Panginoong Diyos sa iyong buhay, dito po natin unti-unting mararanasan ang mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Pero kung wala pa po tayong pananampalataya, hindi po natin mararanasan ang mga bagay na gawa ng Diyos. Ang mararanasan lang natin ay yung gawa ng ating mga laman, gawa natin. Pero yung mga gawa ng Panginoon sa ating buhay, ito po'y atin lamang makakamtan. Ito'y ating mararanasan kapag tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay. Pag meron na tayong pananampalataya sa ating buhay, kanino po tayo nananampalataya? Kay Kristo Jesus, na siya lamang yung nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya faith is a life substance. Sabi nga dito, faith is the foundation of what we hope, the foundation for our relationship with God and everything that implies within His purpose. Faith is the very beginning of everything that really matter spiritually. Yan. Dito po magsisimula ang lahat ng bagay po. Lahat ng magiging mararanasan natin sa mga gagawin ng Diyos, sa mga kahanga-hanga, kamanghamanghang gagawin ng Diyos, ay dito po yun magsisimula sa pananampalataya. Kaya sabi nga doon, faith is the foundation for what we hope for, no? The foundation for our relationship with God and everything that implies within His purpose. Faith is the very beginning of everything that really matters spiritually. Yan, katulad ng sinasabi ko po kanina.
mararanasan lamang natin yung mga bagay spiritually kapag tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya sa ating mga buhay. Kung sino man dyan na hindi pa po sumasampalataya sa ating Panginoon, now is the time. Now is the time of your salvation. Kaya, sabi dito, when we begin to put faith to work, it becomes confidence. And when it becomes fully operational, it becomes trust. This is the full measure of faith. It is alive and works within our relationship with God. Kaya napakahalaga po, na sabi ng faith is a belief, paniniwala. Sino po ba ang ating pinaniniwalaan? Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang dami po nating pinaniniwalaan, ang dami po nating pinanampalatayanan. Ang dami kahit po mga bagay-bagay pinanampalatayanan natin, na ito yung makakapagpagaling sa atin, ito yung makakapagbigay ng kaayusan sa ating mga buhay, pero ang katotohanan ay ang atin lamang pong pananampalataya ang makakapagbigay talaga ng kaayusan at kasiguraduhan sa ating pong mga buhay. Amen? Hallelujah! Kaya napakahalaga po, sabi nga, substance means assurance, confidence, reality, firm foundation. Kasi sabi doon sa ating binasa kanina, faith is the substance, the things we hope for. Sa ibang salin kasi, ang sabi doon sa ibang salin, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Kaya napakahalaga po na may pananampalataya po tayo, sapagkat ito lamang po yung makakapagdala sa atin para doon kahit yung mga bagay na hindi natin nakikita, hindi pa natin nararanasan, maniniwala tayo na isang araw yan ay mararanasan natin. Kaya hallelujah, sabi nga dito, substance or assurance is described as our inward response to God's trustworthy and unfailing nature. We can be sure of the Lord's promises because in this chapter, sa atin pong chapter sa Hebreo 11, to the 1 to the following, dito po mapapatunayan kung paano kinalulugdan ng Panginoon ang ating mga ninuno, ang mga nauna nating mga mananampalataya, na tunay nga pong kinalugdan sila ng Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya. Hallelujah! Sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya, dito ipinakita dito sa Hebreo chapter 11, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Noah, lahat makikita natin dito mamaya. Kaya tunay pong ang Diyos ay mapapanaligan natin. Tama ba yung Tagalog ko? Yung kanyang pangako ay mapapanaligan natin. We are sure na yung mga pangako ng Panginoon ay gagawin at tutuparin ng Panginoon sa atin. Kung papaano niya tinupad doon sa mga naunang nananampalataya, ganun din po sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, maniwala ka na. Manampalataya ka na. Hallelujah! Sapagkat pananampalataya lang po ang susi ng lahat. Ang susi na pagkaroon tayo ng freedom, unay pananampalataya. Mamaya pupunta tayo doon. Hallelujah! Kaya napakahalaga po. Sabi nga, faith being the substance of things hoped for is also an outward force. Possessing the reality of hope supplies believers with the motivation
with the motivation to endure trials and hardship. It results in decisive obedience. It activates believers to preach boldly, pray unceasingly, love unconditionally, serve compassionately, and work tirelessly. Hallelujah! Ano? Itong faith na ito yung ano tawag doon? Nagiging driving force natin. No? Kung paano tayo sabi doon, no? It supplies the believers with the motivation to endure trials. Itong pananampalatayang ito, nagsusupply sa atin sa mga nananampalataya kay Kristo na anuman ang ating mararanasan sa ating mga buhay, tayo po, makakaranas man tayo ng hirap o anumang sitwasyon sa ating buhay, we can endure because of our faith. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Hesus Kristo na nangangako sa iyo na sabi doon, anuman ang mararanasan mo sa buhay mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba mga kapatid? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Sa totoo lang po, kung wala tayong pananampalataya, wala din pong buhay na walang hanggan na ating mararanasan. Hallelujah. Kaya, no, sabi doon, ito yung nagsusupply sa mga believer para ma-endure ang trials and hardships, no, na nagre-result sa atin para magiging obedient tayo sa Panginoon. Pero kung wala po tayong pananampalataya, sabi nga ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Hallelujah. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya natin. Kung sa ating pong buhay physical, ito yung nutrients na kailangan natin para tayo ay mag-grow, tayo ay mag-glow, di ba? Ano yun? Go, grow, and glow. No? Kung sa physical, pero sa ating spiritual, faith is what we need. Para din tayo ay lumago, para din tayo ay ano yun? Mag-go, o di ba? Sabi nga doon, itong faith na ito din yung magiging driving force mo, ito din yung magsusupply sa believer para daw, sabi doon, it activates believers to preach boldly, to pray unceasingly. Sa totoo lang naman talaga, kung wala pa tayong pananampalataya, hindi ko talaga kaya to. Humarap sa inyo para magpahayag ng salita ng Diyos. Kung wala akong pananampalataya, hindi ko po din ito mararanasan. Hindi ko rin po ito kaya. Ano? Pero dahil may faith, nagsimula sa pananampalataya, kaya naman ngayon sabi nga doon, it activates every believer to preach boldly, to pray unceasingly. Noon naman, hindi mo tayo nananalangin, di ba? Mga kapatid, kayo po ba noon ay mapanalanginin na nung hindi pa kayo nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Kayo po ba'y mapanalanginin na? Siguro po, ang iba naman dyan ay mapanalanginin na. Kaya lang, mali ding panalangin. Kung saan-saan nakaka-address ang ating mga pananalangin noon dahil hindi pa natin alam. So ngayon, pag ikaw ay may pananampalataya, you will preach boldly, you will pray unceasingly, you will love unconditionally. No? Dati-dati po, sa wala pa tayong pananampalataya, hindi po natin kayang mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Pero nang ikaw ay dumating sa iyo yung pananampalatayang mula kay Kristo, dito mo na nararanasan na nagkakaroon ka na ngayon ng love unconditionally. Kahit po iibigin mo na yung iyong kapatid na kahit hindi siya kaibig-ibig, kaya mo na siyang ibigin, no? Yung mga kaaway mo dati, kaya mo nang batiin ngayon. Kasi nga, because of your faith. At sabi dito, you will serve compassionately. Yan. Maglilingkod na tayo with compassion na in our hearts. Dati-dati, wala man tayong pakialam. Pero ngayon, yung passion ng Panginoon na nasa atin, kaya naman kapag ikaw ay nasa pananampalataya na pag ikaw ay nasa tamang relasyon na sa Panginoon, di ka talaga papayag na
sasarilinin mo lang. Kaya natututo ka talagang umabot sa iyong kapwa. You will serve compassionately and you will work tirelessly. Pag wala po tayo sa pananampalataya, napakadali po nating mapagod. Agad-agad mapapagod tayo. No, di ba? Mga ginagawa natin araw-araw kakapagod. Pero kapag ikaw ay nasa pananampalataya, ikaw ay may pananampalataya, it supplies strength. No? Na kahit pagod ka, hindi mo mararamdaman yung pagod. You will work tirelessly nga, sabi. Hindi ka mapapagod kasi sagana ang biyaya ng Diyos na sumusupply sa iyo para ikaw ay strengthen niya araw-araw ng iyong buhay para magawa mo pa ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya po, kailangan natin ang pananampalataya. This faith, no, na magiging substance ng ating buhay. No? Itong pananampalatayang ito yung nag-a-assure sa atin na kung dati wala tayong kasiguruhan na saan ba ako pupunta, kung dati wala tayong kaalaman kung ano ang dapat nating gawin, pero ngayon pag ikaw ay may pananampalataya na, ito na yung magbibigay assurance sa iyo na isang araw kapag ako ay mawala na sa mundong ito, alam ko kung saan ako pupunta. No, di ba? Hindi pa man natin nakikita ang langit. Hindi pa natin nakikita ang Panginoon. Hindi natin nakikita, pero umaasa tayo na isang araw mangyayari sa atin. Yan ang trabaho ng ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi nga doon, sabi dito sa Hebreo 11, 1. Faith is the confidence that we hope for will actually happen. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, sabi sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay katiyakan, no, na mangyayari ang lahat ng bagay na ipinangako ng Panginoon sa atin. Mangyayari ang lahat ng yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Na kahit yung mga bagay na hindi natin nakikita, naniniwala tayo. Ito po ang trabaho ng faith sa ating mga buhay. Kaya ano po ba ang mangyayari sa atin kung kapag meron tayong pananampalataya, we have this faith in our lives, unang-una po ang mangyayari sa atin, we will have freedom. No? Sabi sa Galatians 3:22, but the scriptures declare that we are all prisoners of sin. So we receive God's promise of freedom only by believing in Jesus Christ. Paano natin makakamtan ang Tagalog ng freedom, ng kalayaan? Yan. Paano natin makakamtan ang kalayaan? Ito po ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hallelujah. Praise God. Sabi doon, but the scriptures declare that we are all prisoners of sin. So we receive God's promise of freedom only by believing in Christ Jesus. No? Tayo po ay mga prisoners of sin. Wala pong makakapagsabi. Diba sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala po talaga. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng isang tao, wala naman akong ginawang masama. Oh no. Sabi nga, ikaw nga lamang ay mag-isip ng masama sa iyong kapwa, ikaw ay nagkakasala. At ito pang matindi. Sabi doon, lahat ng mabuti na hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Di ba? Kaya po una pong makakamtan natin, if we have this faith in our lives,
tayo po ay magkakaroon ng kalayaan sa ating buhay. Saan tayo lalaya? Una, lalaya tayo sa ating mga kasalanan. Yan. Hallelujah. Good afternoon po sa akin pong bayaw. Hallelujah. Praise God. Thank you for watching. Ado Di Mailig Baloyot Jr. Salamat po sa iyong pakikinig. Pagpalain ka, kapatid ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ayan, patuloy po tayo. Ano nga po ang atin daw sinasabi doon? Freedom, you will receive freedom. No, sabi sa Galatians 3:22, but the scriptures declare that we are all prisoners of sin. So we receive God's promise of freedom only by believing in Christ Jesus. Sa ibang salin, we receive God's promise of freedom only by faith in Jesus Christ. May sinabi bang ibang pangalan? Wala po. Makakamtan natin, no? Makakamtan lamang natin ang kalayaan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat palagi po nating naririnig, di ba? Dahil yun naman talaga ang sinasabi ng Biblia. Wala pong ibang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po kung sino-sinong tao maliban kay Hesus Kristo. Na siya lamang, no? Siyang walang kasalanan ay naging kasalanan para lamang mabayaran, para tayo'y matubos, para tayo'y mapalaya doon sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung wala talagang anak, walang Panginoong Hesus na ibinigay ng Ama sa atin, ay hindi po tayo magkakaroon ng kalayaan sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kaya wala po talaga tayong maipagmamalaki. Hindi po pwede nating sabihin sa ating sarili, kaya ko, kahit wala. Kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nagbabasa, hindi ako nananalangin, hindi ako tumatawag sa Panginoong Hesus, kaya ko to. No. Sabi nga ng kanyang mga salita, kung kinaya mo man yan, hanggang saan mo kakayanin? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay lumikha ng hangganan sa lahat ng bagay. Mapapagod ka rin. Kaya, huwag mo na intaying mapagod ka na. Sumunod ka na agad, sumampalataya ka na para ikaw ay mapalaya. Amen. Hallelujah. Ayan po, nagbabatian na pong ating mga kapatid. Good afternoon din po sa iyo, Sister Jonalyn Cao Ninyalga, no? Sister Edna Masigla, magandang hapon po, Pastor Jo. Hello po, magandang hapon din po sa inyo dyan. Sister Rose Dabalus, Sister Ursula Cruz, ayan, magandang hapon po sa inyo. Si Dr. Corazon Santos, hello po, magandang hapon po sa inyo. Patuloy tayo sa ating pong pinag-aaralan sa hapong ito, na it's about faith, no? Pag tayo'y may pananampalataya, ano daw po ang una nating makamtan? Kalayaan. Amen? Hello din, Sister Lani. Amin pong member po ng The Hub of Christ the Way. Magandang hapon sa inyo dyan. No? Una nating makakamtan kapag tayo ay na kay Kristo, yun ay pag tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos at Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, at tayo sumampalataya sa Kanya, makakamtan natin yung freedom sapagkat sabi nga, lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay prisoners of sin. Kaya nga, sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, ang pangako ng Panginoon na tayo'y palayain kung tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus. We receive God's promise of freedom only by believing in Christ Jesus, only by faith in Christ Jesus. Kaya po mga kapatid, kung gusto mo pong lumaya, no? Ikaw man ngayon sa buhay mo ay marami ka pong nararanasan, mga hirap sa buhay, sakit karamdaman, utang o ano pa man na meron tayo. Pag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, palalayain tayo una sa ating mga kasalanan, susunod din ang mga bagay na iyan. Sapagkat ang Diyos ay ang siyang mag-aayos sa ating mga buhay. Hindi lamang
makalaya tayo sa ating mga kasalanan, kundi anuman din po na nag-hold back sa atin, anuman din po yung nagiging stronghold sa atin, palalayain din tayo ng ating Panginoon sa lahat ng iyan. No, kaya sabi nga doon, Romans 3:20, for all have sinned and fall short of the glory of God. At sabi pa doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya napakahalaga po, kailangan po natin ang ating pananampalataya, no? Kailangan natin manampalataya kay Kristo Jesus, na ito lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, sa pagtanggap natin sa Kanya, magkakaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan sa kasalanan, no? At sa patuloy nating pakikinig, sa pakikinig natin ng pakikinig, sa pakikinig mo ng pakikinig ng salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya din ay lalago at lalago. Sabi nga sa John 8:36, so if the Son sets you free, then you will be free indeed. Kung ang anak, sabi nga, no, sino ang Son? It is, di ba sabi kanina, by faith, by believing in Christ Jesus. So sino to? So if the Son, sino ang Son na ito? Ang anak na ibinigay ng Panginoon sa atin, ng Diyos Ama sa atin, ito po'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus, no? Na kung pinalaya ka ni Jesus, then you are free indeed. Hallelujah. Kaya nga sabi din sa Galatia 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ayan. So, kailangan po natin, mga kapatid, kung sa buhay mo ngayon, kung tinanggap mo na ang Panginoon, kung ikaw ay may pananampalataya na kanino kay Kristo Jesus, magpakatatag ka. At huwag mo nang balikan muli, no, yung pagiging slave mo ng sin. Sa buhay nating past life natin, tayo ay nagiging slave of sins. Ano man yung mga kasalanan na ating ginagawa noon, hindi na po natin babalikan yun. Sapagkat pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya, kung ikaw man din ngayon ay hindi pa tumanggap, wala pang pananampalataya, ngayon din, ikaw din ay palalayain ng Panginoon kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo Jesus. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Hallelujah. Ang pananampalataya sa ating buhay. Sapagkat sabi pa, din po, ang pangalawang bagay na ating makamtan kung tayo may pananampalataya kay Kristo Jesus, sabi dito, you become a son of God. Yan. You will become a son of God. Ang tao pa naman, kahit sasabihin mo pag sinabi mo, alam mo ba, kilala mo ba ang Diyos? Opo, kilala ko ang Diyos. Kahit nga po ako hindi nagsasamba, kahit ako hindi kilala ko po ang Diyos. Alam kong kasama ko siya. Alam kong ako'y anak ng Diyos. Talaga ba? Sapagkat ang sabi po ng John 1:12, but to all who believed in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Yan, napakalinaw po, no? Na pag ikaw ay tumanggap, sa pamamagitan ng iyong faith kay Kristo, if you believe in Him, sino tong Him? In Christ, in Jesus Christ, no? And accepted Him, He will give you the right to become children of God. So, ibig sabihin mga kapatid, mga kaabangers, hindi po ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yan po ang malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi po natin po pwedeng mapabulaanan. Kanino lang niya ibinigay ang karapatan na magiging anak? Walang iba doon sa sumampalataya at tumanggap. To those who have faith in Christ Jesus, those who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become a children of God.
Kaya hindi po, kung ikaw ay hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, hindi ka pa kapatid, anak ng Diyos. Kailangan maranasan mo yung tamang proseso. Kailangan na sabi dito, tanggapin mo siya. No? Tanggapin mo siya sa buhay mo. Sabi sumampalataya ka, maniwala ka, o ano pa bang ibang word, sumampalataya ka, maniwala ka, tanggapin mo si Kristo Jesus sa buhay mo. At pag nangyari yan sa buhay mo, pag tinanggap mo siya at sumampalataya ka sa Kanya, tsaka ka pa lamang magiging anak niya. No? At sabi doon sa 13, John 1:13, they are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. No? Sabi doon, ano daw, magiging you will become a son of God, no? If you believe and accept Him as your personal Savior, as your Christ, no? As your God in your life, you will become His children. At sabi dito, they are reborn. Sa 13 sabi, they are reborn not with a physical birth. Pag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, magkakaroon tayo ng, sabi doon, we will be reborn. Ipapanganak tayong muli. Na dati yung buhay natin, kung dati po ang buhay natin ay wala po tayong accountability sa ating kapwa, tayo po ay puro sarili na lang ang iniisip, lahat ng mga makalaman, yun. Yung lumang buhay natin, yun, yung puro laman, puro makalaman, puro ang iniisip natin ay makamundong bagay. Pero pag ikaw ay na-reborn, kaya nga, sabi doon, you must be born again. Kailangan natin maipanganak na muli, na sabi nga, resulting from human passion or plan, na sabi doon, they are reborn not with a physical birth. Ipinanganak muli na hindi sa pamamagitan ng laman, na nag-result sa human passion or plan. Hindi doon, kundi ipanganak tayo. Sabi doon, but a birth that comes from God. Pag ipinanganak tayo sa Espiritu, tayo Espiritu. Pag ipinanganak kang muli sa Diyos, ikaw ay magiging anak ng Diyos. At doon, sa pamamagitan doon, mababago ang iyong pananaw sa buhay, mga ginagawa mo sa buhay. Hindi na yung dati, yung makalaman na ating ginagawa dati, pag nakaroon tayo, pag naipanganak tayong muli, sa Espiritu, pag naipanganak tayong muli, yung kapanganakang mula sa Diyos, ang magiging buhay din natin ay ang kalooban lang ng Diyos. Doon na mabibase yung ating pamumuhay sa araw-araw natin. Kaya, napakahalaga po na magkaroon tayo ng pananampalataya upang tayo'y magiging anak din ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Romans 6:22, but now that you have been set free from sin and have become slaves to God. Dati ano po ang buhay natin? Slaves to sin. Pero nang tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, sumampalataya ka na sa you have faith in God na, ano na ang nagiging buhay natin? Sabi dito, you become slaves to God. Dati we are slaves to sin, but now we become slaves to God. The benefit you reap leads you to holiness, and the result is eternal life. Ayan mga kapatid. Sabi doon, dati, na hindi pa tayo pinanganak na muli, tayo anak pa, laman pa. Tayo nasa laman pa, ginagawa natin ang mga makamundong bagay, makalaman ng mga bagay. Pero ngayon, dati tayo ay slave, alipin, alipin ng kasalanan. Pero pag ikaw ay naipanganak ng muli, ikaw ngayon naman, na ikaw na pinalaya ka na, ikaw naman ngayon ay nagiging slaves to God. Ikaw ngayon ay alipin na kay Kristo, na ito yung magdadala sa atin sa buhay na holiness. Sa pamamagitan ng proseso ng Panginoon sa araw-araw nating buhay, araw-araw sabi nga,
from glory to glory, He is changing us. Hindi man bigla ang pagbabago natin, pero araw-araw sa ating buhay, binabago tayo ng Panginoon. No? Kaya nga sabi doon, the benefit leads you to holiness, and the result is eternal life. Ayan. Ang pinaka-destinasyon natin sa ating buhay ay ang buhay na walang hanggan, yung eternal life. Hindi pa man natin nakikita ang langit, hindi pa man natin ito nakikita, pero umaasa tayo. Inaasahan natin na mangyayari ito sa buhay natin dahil naniniwala tayo, sumasampalataya tayo, kaya nakakasiguro tayo na isang araw, Lord, yung eternal life na pangako mo, mararating ko yun. Hallelujah. Kaya sabi nga doon, sa Psalm 119 verse 45, I will walk in freedom for I have devoted myself to your commandment. Ayun na, pinalaya ka na ni Kristo, naging anak ka na niya. No, ano na ang magiging buhay daw natin? Nagiging devoted na tayo. We will devote ourselves to do what God commands us to do. We will be devoted to God's commandment na hindi na yung ating mga gusto, hindi na yung ating mga kagustuhan ang nasusunod, kundi kung ano yung kalooban ng Panginoon na gusto niya sa ating buhay. Ito na po yun ang mangyayari sa atin. Ito na yung susundin natin sa ating mga buhay. No? At iyan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya naman, napakahalaga talaga ang pananampalataya sa ating mga buhay. At pangatlo pong bagay na atin pong matatanggap, no, pag tayo ay na kay Kristo. Sabi dito, you will become heirs of God. Tayo ay magiging mga tagapagmana. Yan, hallelujah. Kung dito sa lupa, may mga minamana tayo, kung ating mga magulang dito sa lupa, ay maraming mga, ang tawag doon, kayamanan. Diba tayong mga anak, tayo din ang mga tagapagmana. Ganun din, higit din. Ganun sa Panginoon. Pag tayo ay, nang simula nang tayo pinalaya na ng Panginoon, tayo ginawa na niyang anak, hindi lamang basta anak, kundi tayo yung mga tagapagmana pa. Amen. Hallelujah. Tayo yung mga tagapagmana. Sabi doon sa Romans 8:17, and since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. We must also share His suffering. Ayan. Ano daw po? Ulitin natin, sabi doon, sa ating pagiging heirs, and since we are His children, tayo nagiging anak na ng ating Panginoon, we are His heirs. Tayo na po yung kanyang mga tagapagmana. O, tama ba yung aking pronunciation? O, pagpasensyahan nyo na ang matigas at malambot. Na ibig sabihin yun, tayo yung mga tagapagmana na. Tayo'y tagapagmana ng ating Panginoon. Sabi doon, in fact, together with Christ, we are heirs of God. Hallelujah. Tayo'y kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi doon, we must also share His suffering. Ayan. Akala po kasi ng tao, pag tayo po ay nasa Panginoon na, wala nang hirap. Hindi po nangangako ang Panginoon na pag ikaw ay may faith na sa Kanya, ikaw ay may pananampalataya na sa Kanya, hindi po nangangako na hindi ka nadadanas ng anumang hirap o anumang mga sitwasyon sa buhay. Hindi po nangako ang Panginoon na maging smooth ang lahat ng bagay, wala kang dadating na problema, challenges sa buhay, hindi po. Ang ipinangako po ng Panginoon na sa lahat ng pagdadaanan mo sa iyong buhay, ang Kanyang pangako, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan man. Kaya, kailangan sumampalataya ka sa Kanya para maranasan mo yan. Sapagkat mararanasan lamang iyan ng mga anak ng Diyos, ng mga sumampalataya sa Diyos, yung hindi kita, I will never leave you nor forsake you. Sino mang, sabi ng kanya mga salita, sino mang nagtiwala sa akin, ay hindi mapapahiya.
Kailan po yan natin mararanasan? Kapatid, pag tayo sumampalataya. Pero kung hindi po, ayan kaya marami pong mga tao, bakit sila nagsusuicide? Kasi wala nang pag-asa. Ang akala ng tao, ang pag-asa nila, na pag kinitil nila ang buhay dito, matatapos na ang problema, hindi nila alam. Simula iyon ng napakalaking problema na haharapin nila in the future. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sabi dito, kung tayo may mga tagapagmana ng Panginoon, kung kasama tayong tagapagmana ni Kristo, dapat maging kabahagi din tayo sa kanyang mga suffering. Kaya kapatid, pag ikaw ay may suffering, pasalamatan mo. Huwag kang magreklamo. Kasi pamamagitan din dito, nagiging kabahagi tayo sa mga sakripisyo ng Panginoon. Hindi ba naman tayo magiging kabahagi kung ikaw talaga naman dati-rati wala kang pakialam Pero ngayon talaga naman dahil ikaw ay binago na ng Panginoon, ipinanganak ka ng muli, may relasyon ka ng tama sa Panginoon. Di ba? Hindi ba yung kabahagi na yung pinipigilan mo yung sarili mo? Talagang ikaw ay kinukontrol mo yung sarili mo na hindi ka magkasala. Ang hirap po kaya, no? Isipili natin yung ating mga sarili upang masunod lamang natin ang kalooban ng Diyos. Mahirap po yun. Pero yun pong hirap na may reward naman sa bandang huli. Huwag po natin laging iisipin na yung okay lang. Lahat ng bagay niya, kung si Kristo nga, naranasan niya yun. Bagaman hindi natin kaya yung kanyang inanas wala na naman talagang gagawa nun siya lang. Sabi nga, hindi pa nga tayo umabot na nag-shed ng blood. Sumusurrender na tayo, sumusuko na tayo. Sakit pa lang sa damdamin, sumusuko na tayo. Kaya kapatid, sabi nga dito, tandaan natin, tayo yung mga tagapagmana din. Tagapagmana tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag po tayong mabahala, huwag po tayong mag-alala kahit na po tayo may mga nararanasan man sa ating mga buhay. Patuloy lang po. No? Kaya sabi doon, we must also share His suffering. Kailangan natin na kapag tayo ay binago na ng Panginoon, kailangan din po yung ating mga pananaw sa buhay, mababago din po. Yung ating mga perspective, yung dati, yung ating mga pananaw ay yung pananaw lang sa mundo, pero ngayon, ibang pananaw na ang inilagay ng Panginoon sa iyo. Yung pananaw na ni Kristo. Bakit tayo may daily life sharing? Bakit araw-araw ang mga lingkod ng Diyos ay kumikilo? Sabi nga, they work tirelessly. Yung mga walang kapaguran, hayo dito, hayo doon, preach dito, preach doon. Kasi ito na yung passion, yung kanina sinasabi, you will have the compassion. You will have the passion where you will have the compassion. Kasi ayaw mo na ikaw lamang yung makakaranas ng pangako, no? Na pinapangako ng Panginoon sa atin. Hindi, ayaw mo nang ikaw lang. Kaya ngayon, gusto mo maraming makakakilala din sa Panginoon para sama-sama tayo maranasan yung pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, nga daw, una nating maranasan? Hallelujah! Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makakaranas tayo ng kalayaan. At pangalawa, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay magiging anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo hindi lamang nagiging anak, kundi tayo ay nagiging mga tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Praise God. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Ayan po. Magandang hapon po sa inyo, Pastor Jason. Magandang hapon po sa inyo dyan. Kamusta po kayo? Magandang hapon po, Sister Anaclita Paro Torres. Good afternoon din po.
Sister Monique. Ayan, hello po sa inyo. Salamat sa pakikinig, salamat sa panonood. Hello po, Pastor Radona. Magandang hapon din po sa inyo ni Pastor Mark. Ayan, God bless us all po mga kapatid. At pag binasa natin, no, tunghayan nga po natin kung paano kung gaano natutuwa, kinalugdan ang Panginoon ang ating mga ninuno. Sabi dito sa, balik ulit tayo doon sa ating K-verse, no, na sinasabi doon, Hebreo 11, 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Paano kinalulugdan ng Panginoon ang mga tao noon? Ito'y sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sabi dito sa 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. O diba? Hindi naman talaga natin nakikita ang Panginoon pa. Pero nauunawaan natin, naniniwala tayo, sumampalataya tayo na totoong may Diyos, totoong may Kristo na lumikha ng lahat ng ito. Ano? Sabi doon, sumasampalataya tayo, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diba? Sa Genesis, sa creation time ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, let there be light. Ayan. Nilikha ng Panginoon ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sabi doon, at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Yung mga bagay na nakikita natin, iyon ay ginawa mula doon sa hindi nakikita. Hallelujah. Kaya sabi doon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Ayan. Dahil sa pananampalataya ni Abel, si Abel ay nagiging righteous sa harapan ng Panginoon. Na sa pamamagitan ng kanyang paghandog sa pamamagitan ng kanyang mga handog, nakita ng Panginoon na si Abel ay righteous. Hallelujah. Sabi doon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tingnan mo mga kapatid, ang ating mga ninuno, matagal na po silang patay, pero yung kanilang pananampalataya naiiwan sa atin. Nagsasalita, buhay na buhay. Nagsasalita sa ating mga buhay. Diba? Paano? Ito naman, wala pa naman tayo nung sila yung mga nabubuhay. Pero sa panahon natin, nakikita pa rin natin, naniniwala pa rin tayo. Dahil sa kanila pong pananampalataya. Natotoo nga na sabi doon ni Pastor Radyo, di man natin siya nakikita pero nararanasan. Ayan. Parang ito din, di man natin siya nakikita, pero nakikita natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Nakikita natin siya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Diba? Wala namang gumawa ng dagat. Di naman kayang gawin ng tao. Ng bundok. O diba? Hallelujah. Kaya po, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ang lahat ng bagay na iyan. At sabi doon sa 5, dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha
ng Diyos. Hallelujah. Hindi na niya naranasan. Ang galing, no? Ang ganda naman po ng buhay ni Enoch. Hindi na niya naranasan. Kinuha na siya, kinote up na siya ng Panginoon. Hallelujah. Sabi doon, dahil siya ay nakitang kalugod-lugod ng Panginoon. Siya ay nagiging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Sabi dito sa 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Oh, di ba? Sinasabi ng tao, hoy, ako na may kahit wala sa Panginoon, ako'y pinagpapala. Talaga ba? Kahit ako'y hindi sumasampalataya, kahit ako'y sumasampalataya kung kani-kanino, di ako na may pinagpapala. Ang tanong, pinagpapala ka nga, ang tanong, kinalulugdan ka ba ng Panginoon? Ano? Hallelujah. Ayan, sa akin pong mga kamami dyan. Hello po kay Sister Carla May Marjes Nuestro. Salamat po sa iyong pakikinig. Salamat sa iyong panunood. Ayan, kay Maricon Pehi. Salamat po, nawa kayo ay magpatuloy na manood dyan at kayo ay patuloy na mag-comment. Manood tayo hanggang sa huli sapagkat dito matututunan natin ang mga bagay na mahalaga patungkol sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Sabi dito sa Hebreo 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ayan, hindi ka lamang kalulugdan ng Panginoon. Pag ikaw sumampalataya sa Kanya, siya din po ay nagbibigay pa ng reward. Hallelujah. Praise God. Kaya po mga kapatid, hindi po natin po pwedeng sabihin, hindi man ako nagsisimba, hindi man ako ganito, ganyan, hindi man ako nagbabasa, hindi man ako nananalangin, pero ako na may kilala ko ang Diyos. Hindi po tayo makontento lamang doon sa kilala. Hindi lamang tayo dapat makontento doon sa alam kong may Diyos. Dapat ang gagawin natin ay tanggapin natin, paniwalaan, tanggapin itong Diyos na ito sa buhay mo upang magiging kalugod-lugod tayo sa kanyang harapan. Sapagkat napakalinaw po. Without faith, sabi dito, without faith, it is impossible to please God. Paano mo naman mapiplease ang Panginoon kung wala kang pananampalataya? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, sa pamamagitan ng ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon ka ngayon ng freedom, nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, no? Nagkaroon ka ng bagong buhay, nagiging anak ka na ng Diyos, at doon nagiging tagapagmana ka ng Diyos, doon ka pa lamang kalulugdan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagiging anak na niya sapagkat ang isang anak, ginagawa ng anak ang anumang kalooban ng kanyang. Kaya naman mga kapatid, kung hindi mo pa totoong tinanggap mo sa buhay si Kristo, meron namang tumanggap pero hindi ipinamuhay. Iba po yun. Kailangan pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pag sumampalataya ka sa Kanya, kailangan magkaroon ka talaga ng buhay, ng bagong buhay. No? Na hindi lamang kilala mo siya, kundi ginagawa mo kung ano ang kalooban niya. Yun po. Ang pananampalataya. Nananampalataya ka, naniniwala kang may Diyos na gumawa nito, hindi mo siya nakikita. Pero dapat sa buhay mo, nakikita din itong sinasampalatayanan mo, nabubuhay sa buhay mo. Amen? Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. At sabi dito sa 7, excuse me po. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya
at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Sa panahon ni Noe, nung siya'y sinabihan ng Panginoon, gumawa ka ng malaking barko, tinutuya pa nga siya ng mga tao eh. Kasi yung mga tao hindi nila alam. Hindi nila nauunawaan yung mga hindi sumampalataya sa Diyos. Ay hindi nila naunawaan, bakit ba ito si Noe ito'y gagawa-gawa ng gayon? Para ang tingin pa nila kay Noe ay naluloko na. Ganun din po tayo. Ang tingin ng mga tao sa atin, pag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, pag ikaw ay nagbago na, hindi mo na ginagawa ang mga dati mong ginagawa, parang alien ka na sa kanila. Hindi ka na nila kilala. Tinatawanan ka nila. Ano ba ito? Alam mo naman kung sino. Ganito, ganyan. Ano nangyayari sa taong iyan? Wala nang ginawa, kundi simba na lang ng simba. Basa na lang ng basa. Panalangin na lang ng panalangin. Oh, di ba? Sa mga walang pananampalataya, hindi po nila maiintindihan iyan. Pero kung ikaw ay nasa pananampalataya, masasabi mo pa nga kulang pa itong ginagawa ko. Pero sa kanila, sa paningin nila, dahil hindi nila hindi nila nauunawaan, parang sobra na. Ano ba yan? Miyerkules, ano ba yan? Huwebes, meron kayong o Miyerkules, meron kayong midweek. Tapos pag Friday, meron na naman kayong prayer meeting. Tapos sisimba na naman kayo. Bukod pa yung Bible study. Di ba? Sa mga taong walang pananampalataya, hindi nila maiintindihan ito. Maiintindihan lamang ang mga bagay na ito kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo. Hindi kayang unawain. Kaya katulad ni Noe, hindi man niya nakikita, hindi man niya alam, hindi man niya lubosang nalalaman na ganun nga ba, paano nga ba dumating yung bahang iyon, paano gugunawin. Wala, pero naniniwala siya, sumasampalataya siya. Naniniwala siya nung sinabi ng Diyos sa kanya, o sige, gumawa ka para maligtas ang iyong buong sambahayan. Hallelujah. Ginawa niya. Kahit siya'y nagiging katawa-tawa sa mga tao. Kahit siya ang tingin ng mga tao sa kanya. Biruin mo ba naman kalaki-laking barko? Iniisip ng mga tao, ano bang gagawin niya diyan? Kasi hindi sila naniniwala na isang araw may mangyayari. Sino lang ang tumanggap nito? Sino lang? Sino lang ang naniwala? Si Noe. Kaya naman, naligtas ang buong niyang sambahayan. Kaya sa paningin ng Panginoon, si Noe ay, sabi doon, matuwid. Siya ay ibinilang na matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya gumawa siya sabi pa nga ng mga tao, pag tayo ay laging nasa gawain, ang sabi ng, baka naman ikay lumampas na sa langit. Delikado pag lumampas tayo sa langit, baka dis impyerno ang bagsak. Ano? No? Sa mga hindi na nauunawaan ang mga bagay na ito, yun ang pwede nilang sasabihin. Pero sa atin na nakakaunawa, sa mga tao na sumampalataya kay Kristo, they will know it no more. Kahit tayo nakakaranas na, gusto pa rin natin, Lord, gusto ko pa rin maranasan, Panginoon. Gusto ko pa rin makakaranas ng ganitong himala. Gusto ko pa rin. Hindi tayo nakukontento. Sabi nga, para magkaroon ka ng maraming himala, pasalamatan mo ang simulang, ang unang himala, at you will long para sa marami pang himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Ano? Kaya sabi dito, dahil sa verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yan ang nagagawa ng pananampalataya, kapatid. Sapagkat alam mo kung sino nag-utos sa iyo, pag alam mo kung sino si Kristo sa buhay mo, pag sinugo ka niya, sumusunod ka kasi alam mo, hindi ka niya pababayaan. Alam mo na walang masamang gusto ang Panginoon para sa iyo. Kaya kahit hindi, si Abraham sumunod po siya kahit hindi pa niya alam kung ano man ang kanilang sasapitin doon. Ano?
Hallelujah. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero anong ginawa ni Abraham? Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yun ang ginawa ni Abraham nang siya'y inutusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. May ipinangako ang Panginoon sa kanya. Pero hindi pa niya ito nakikita, hindi pa niya alam, hindi niya alam kung ano magiging kalalagayan ng Diyos ng kanilang buhay doon. Pero anong ginawa niya? Dahil siya'y may pananampalataya. Ito yung nagsilbing driving force para sumunod siya. Dahil sa pananampalataya niya, sumunod si Abraham. At doon nga niya naranasan ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Diyos po ay may mga pangako sa ating mga buhay. Ang Diyos ay maraming gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya lamang hindi po nangyayari sapagkat tayo din mismo ang humahadlang. No? Yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya ay nagkukulang. Ano bang sabi ng Biblia? Kahit nga gabutil ng mustasa ang iyong pananampalataya na, it can move mountains. Na ibig sabihin ng hindi naman talaga natin mamumove kung yung literally, di man natin kayang imumove yung mountains doon sa dagat. Pero anong ibig sabihin nito? Kaya ng Diyos gawin ang mga imposibleng bagay sa atin. Kaya ng Diyos na gawin ito sapagkat siya'y makapangyarihan. Siya ay Diyos na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay sa ating mga buhay. Yung hindi natin napapaniwalaan, yung hindi natin kayang maabot sa ating isipan. Hindi natin kayang pag tayo sa ating sariling kaisipan, paano nga kaya Pero kung may pananampalataya, malakas ang pananampalataya mo, gagawin ng Diyos ang mga imposibleng bagay para maparangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Ang pananampalataya po ay napakalaking bagay. Gusto mong lumaya sa sakit at karamdaman? Ano lang ang sabi ng Panginoon? Sa mga nababasa natin, sa Biblia, sa mga tao, yung 12 years na nadinugo, ano lang po ang pinaghahanan niya? Pananampalataya. Mahipo ko lamang kahit laylayan. Sinuuna lang ba yung laylayan? Tingnan mo ang Panginoon. Kaya niyang gumawa talaga ng mga imposible sa atin. Pero sa Kanya, kaya niyang gawin. 12 years na naubos na ang kanyang mga ari-arian siguro sa kakapagamot ng pagamot hanggang sa dumating na siya sa punto. Narinig niya na merong Jesus na nagpapagaling. Sumampalataya siya. Umagitan ng kanyang pananampalataya, 12 years siyang nagtiis. Pero pinalaya siya ng Panginoon. Hallelujah. Nahipo lamang niya yung laylayan. Ganun po katindi. Ganun po kahalaga ang pananampalataya ng isang tao. Diba? Hallelujah. Sabi dito sa verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tulda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob at tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo nito. Naniwala sila. Kasama si Isaac, kasama si Jacob. Dahil din dito sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Ang tanda-tanda na po nila na hindi nagkakaroon ng anak. Si Sarah na baog na hindi nagkakaroon ng anak kung kailan matanda na. O diba? Sa tingin ng tao, imposible. Sa kanilang paningin, sa paningin ni Abraham at ni Sarah, parang hindi na mangyayari yun.
Paano pa ba yung mangyayari? Kami matanda na. Pero nangyari pa rin dahil sumampalataya sila na yung Diyos na nangako, yung Diyos na nagsabi sa kanya ay Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan, na kayang gumawa ng mga kahanga-hangang bagay sa ating mga buhay. Kaya sabi doon, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano ang pinagana nila? Faith, the assurance, the confidence of the things we hope for, and the assurance of the things which is unseen. Yung mga bagay na hindi nakikita. Sabi dito, kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang ng buhangin sa dalampasigan. Kasi yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham, magiging ama siya. Sa marami, sabi nga doon, siya ay katulad ng sindami ng buhangin sa dagat, no? At ng bituin sa langit, no? Ibig sabihin, hindi mabilang. Isipin mo naman yung henerasyon nila hanggang sa henerasyon natin ngayon. Gaano na kadami. Pero sa simula, di nila akalain yun. Sino mag-aakala? Akala sa isang matanda na mga nganak ay ngayon nga sa ating panahon, pagka 28 na, pag 29 na, pag 30 na, talaga namang tutulakan ng mag-asawa at ng magkaanak. Diba? Marami din ngayon. Mga bata pa, hindi pa rin nagkakaanak. Pero sila, tingnan mo, gaano ka-imposible. Matanda na, 90 years old. Ugod-ugod na pero nagkaanak pa. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Nasabi doon na ang nangako sa atin, nakakatiyak ako na ang nangako sa atin ay kayang gawin. Kayang gawin ng Diyos ang mga ipinangako niya sa ating mga buhay. Nasabi doon, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng tanong na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ang lupain kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Hindi na pala yung kasama. Doon lang tayo sa silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hallelujah. Sabi nga dito sa 17 din, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Sabi doon sa Hebreo 11 verse 17, nang subukin ng Diyos si Abraham, ano ang ginamit ni Abraham na sandata? Sabi doon, nang subukin ng Diyos si Abraham sa pananampalataya, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Isipin mo yun. Pinangako ng Panginoon sa kanya na magmumula kay Isaac ang lahi. Paano mangyayari yun? Kung ito'y kanyang iaalay, no? Iaalay niya, papatayin si Isaac. Iaalay. Paano na kaya ang magiging ang lahi? Ang sinasabing pagsisimula. Pero dahil may pananampalataya siya, dahil sa kanyang pananampalataya, kung tayo kaya yun, sari-sari na sigurong pumapasok sa isip natin. Ano ba yun? Sinabi ng Panginoon sa akin, magiging anak ako, magiging ama ako ng marami. Tapos ngayon, binigyan ako ng anak, isa-isa kong anak. Kanya namang ipapaalay.
Paano dadami ang lahi? Di ba? Kung sa atin yung pananaw, sa ating kaisipan, ano? Baka tayo ay, kung tayo yun si Abraham, no? Kung tayo si Abraham, baka tayo hindi na ginawa. Pero grabe ang pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi doon, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya upang ihandog niya. Kahit may sinabi sa kanya, Panginoon, o magmumula din. Kasi may sinabi ang Panginoon sa kanya, na magmumula sa lahi. Magmumula kay Isaac ang lahi. Na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Kung ialay si Isaac at pag pinatay si Isaac, paano dadami ang lahi? Dahil nananalig siya sa sinasabi ng Panginoon. Yung pala, tinitest lang ang kanyang pananampalataya. Pero nakita natin dito kung gaano ka-obedient, gaano ka-faithful, gaano ka-sincere si Abraham na sumunod sa Diyos. Kaya ginawa niya ito. At pagdating nga doon, nabatay ba si Isaac? Hindi. Dahil nakita ng Panginoon kung gaano itong si Abraham sumampalataya sa kanyang mga pangako. Nakita ng Panginoon kung gaano ito si Abraham masunurin sa kanya. Kita ng Panginoon. Nag-provide ang Diyos ng isang maitataon doon. Hallelujah. Na hindi na si Isaac ang nagiging handog. Nag-provide ang Lord na magiging handog. Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang atin pong pananampalataya. Sabi doon, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Oh. Kaya't sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Hallelujah. Naniniwala siya. Sumasampalataya si Abraham. Oo naman, kaya naman talagang bumuhay ng Diyos ng mga patay. Kahit yung Lazaro, di ba? Kahit yung mga nauna din nating mga mananampalataya na nakaranas din dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil lamang sa pananampalataya, ang daming lumaya. Ano nga doon, yung ating tatlong bagay na ating mararanasan, kung tayo ay may pananampalataya, if we have faith, no, mararanasan natin ang kalayaan. Kalayaan mula sa pagiging slave natin sa kasalanan. Lalaya tayo mula doon sa ating pagkaalipin sa kasalanan. At tayo nagiging tutungo doon sa pagiging anak ng Diyos. Pag ikaw ay pinalaya, sumampalataya ka kay Kristo, tinanggap mo ang Diyos bilang Panginoon at Diyos ng iyong buhay, Panginoon mo, tagapagligtas ng iyong buhay, ikay pinalaya ng Panginoon. Ikay palalayain ng Panginoon kung tatanggapin mo siya sa buhay mo. Ngayon, Carla, May, Marhes, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo at ikaw ay lalaya. Palalayain tayo mula doon sa ating pong mga pagkakasala. Mula sa ating pagkakulong doon sa mga kasalanan, palalayain tayo ng Panginoon. At tayo magiging mga anak ng Diyos. At hindi lamang mga anak ng Diyos, kundi magiging tagapagmana pa tayo. Mga tagapagmana ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya. Kung gusto mong lumaya sa mga sakit at karamdaman, kayang gawin ng Panginoon yan sa buhay natin. Kung gusto mong lumaya sa anumang mga hinaharap mo sa buhay, pagod ka na ba, stress ka na ba, dahil sa sobrang hirap ng buhay, kung anumang mga nararanasan mo kapatid, ang salita ng Diyos, magpapatunay ang pananampalataya mo. Kayang magpalaya sa iyo. Sa anumang sitwasyon ng buhay mo ngayon, kaya kang palalayain ng ating Panginoon. Kailangan mo lang paniwalaan na merong Diyos na malapit na naman po ang Semana Santa. Marami na naman po
na akala nila nagpipinitensya kung ano-anong ginagawa sa sarili. Akala nila yun yung maging kaligtasan. Pinahihirapan pa nila ang sarili. Pero ang sinasabi ng Biblia, John 1:12, ang sinumang tumanggap sa akin, ang sinumang sumampalataya at tumanggap sa akin, ay bibigyan ko ng karapatang magiging anak. Eh bakit kailangan mo pang saktan ang sarili mo, kapatid? Tanggapin mo lang, sumampalataya ka lang. Have faith in God. Have faith in Jesus Christ na siya yung may kakayanang magpalaya sa iyo at siya yung magbibigay ng buhay sa iyo. Na kung ikaw ay lalapit sa Kanya, hindi ka na kailanman, hindi ka na magugutom, hindi ka mauuhaw. Ano ba ang kauhawan na meron ka sa buhay mo ngayon? Hindi yung literal na uhaw ka na, iinom ka ng tubig o soft drinks or ano man, or kape o ano man. Yung deep inside mo, sa kaloob-looban mo. Nauuhaw ka ba sa pagmamahal? Nauuhaw ka ba sa kalinga ng Diyos? Kapatid, ngayon yung panahon para maranasan mo yun. Wala po tayong ibang magiging sandata, kundi ang pananampalataya. Sapagkat sa pamamagit ating pananampalataya, kayang gumawa ng Diyos ng lahat ng mga kahanga-hangang bagay na hindi natin kayang unawain, na hindi natin akalain. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, ano man din po ang iyong mga nararanasan ngayon, maniwala ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Your faith is your life substance. Ang ating pananampalataya, yung ating firm foundation, yung ating pundasyon, na hindi tayo matitinag, hindi tayo mayayanig. Sapagkat ang ating pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At doon sa Kanya tayo sumasampalataya na parang bibigay ka na sa mga sitwasyon sa buhay mo. Pero hindi, Lord, hindi. Alam ko, Panginoon, nakikita mo ako. Alam ko, Panginoon, nandiyan ka. Tutulungan mo ako, kaya mo ako, Panginoong, palayain sa lahat ng ito. Yan ang pananampalataya. At napakahalaga nito sa ating buhay. Dahil ito din yung ano tawag doon, magdadala sa atin para sundin natin ang Panginoon sa lahat ng kalooban na araw-araw sa ating buhay. Dati hindi natin kayang gawin ang mga mabubuting bagay na gusto ng Panginoon na ating gawin. Ngayon magagawa natin kung tayo may pananampalataya sa Panginoon. Dati tayo ay mga sarili na lang. Sa pleasure ang ating iniisip, sa lahat na lang puro sa sarili. Wala tayong pakialam para sa iba. Wala tayong pakialam sa ating kapwa. Wala tayong pakialam kanino man. Ngayon kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Mababago ang buhay mo. At hindi po natin kaya yun sa sarili natin, kapatid. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kapatid, maniwala ka. Yung mga anak natin, di natin sila kayang baguhin. Pero kaya silang baguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kaya nga, gagawin ng Diyos ang kanyang parte. Gagawin din natin ang parte natin. Kung gusto mong magkaroon ng kaayusan sa buhay mo, sumampalataya ka. Tanggapin mo si Kristo. Gawin mo siyang Diyos. Siya na yung magmamaniobra sa buhay mo. Siya na yung magpapatakbo sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At doon makakaasa ka na kahit yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, umaasa ka, isang araw mararanasan mo.
dahil sa pananampalatayang meron ka kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Ayan, hallelujah. Kamusta naman po ang lahat sa atin pong mga pakikinig? Praise God. Salamat po sa inyo pong pag-antabay. Hallelujah. Kanina meron po akong nakikitang prayer request. Amen. Hallelujah. Yan. Hindi ko na makita yung prayer request kanina, Yan, na atin pong ipapanalangin sa hapong ito. Salamat po mga kapatid sa ating pong pakikinig, Nawa po ang mga salita ng Diyos na atin pong narinig sa hapong ito ay tunay nga pong mag-ugat ito sa ating mga buhay. At kung sino man po ang mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, ayun po ay panahon. Ito po yung oras para tayo po ay tumanggap at magkaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat kung ang sinasabi kanina, saan ba tayo maniniwala? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Sabi doon, but the scriptures declare that we are all prisoners of sin. So we receive God's promise of freedom only by believing in Christ Jesus. Makakalaya tayo mga kapatid sa kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Only by our faith. Hallelujah. Kaya naman, inaanyayahan ko po ang lahat. Tayo po ay manalangin. Manalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan na nawala pa, hindi pa nagkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Nawa po ay dumating din sa kanila ang kaligtasan. Dumating din po sila doon sa pananampalataya na nais ng Panginoon na maranasan ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, oh God, we exalt your name, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito. Kung saan, Lord God, pinauunawa mo sa amin, O Diyos. Kung kahalaga ang pananampalataya sa aming buhay, Panginoon. Paano ito nagiging life substance sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah. Totoo nga po, Panginoon, malibang kami sumampalataya kay Kristo Jesus, Panginoon. Hindi namin makakamtahan, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Hindi kami magkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Panginoon, salamat po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name. We exalt your name, Father God. For you are our great God. Napakadakila ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Napakadakila ng pagmamahal mo sa amin, Lord. Na hindi mo, Panginoon, ninanais na ang bawat nilikha mo'y mapahamak. Kundi ang nais mo, Panginoon, Lord, na sa bawat nilikha mo ay, Lord, makarating din doon, Panginoon, O God. Sa inihanda mong buhay na walang hanggan. Sa inihanda mong langit, Panginoon, O God. Na kung saan kailangan namin, Panginoon, Lord God, manampalataya na walang ibang daan, Panginoon, na sabi mo sa iyong mga salita. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except by me. Sa pamamagitan, Panginoon, ni Hesus Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, nagkaroon kami ng kaligtasan na kami ay pinalaya sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Kaya naman, Panginoon, Lord, I pray sa iyong mga anak na narito. Dalangin ko, Panginoon, lalo mo pa pong pagtibayin ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon.
Lalo mo pa pong palakasin, Panginoon o God, ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon o Diyos, na anuman po ang mararanasan sa buhay. Nakakatiyak kami, nakakasiguro kami na merong Diyos na nakatunghay sa amin, na merong Diyos na nakahandang tumulong sa amin. Ano man ang amin pong kinasasadlakan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, kung meron man sa amin pong mga tagapakinig, Panginoon, na hindi pa nila naranasan, Panginoon, O God, ang tanggapin ka, Panginoon. Lord, I pray, katagpuin mo sila sa mga oras na ito. Maranasan ka nila, Panginoon, O God. Sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa iyo, Lord, dalangin namin ay sama mo rin sila sa iyong pipiliing kahabagan at ililigtas, Panginoon. Dumating din nawa sa kanila, Panginoon, ang pananampalatayang nagmumula sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah. Aming mga kapatid na may mga pangangailangan, financial man ito, Lord God. Salamat, ikaw ang Diyos, Panginoon, nangangako sa amin sa pamamagitan ng iyong riches, Panginoon, O God. Lord, ay ibubuhos mo ang iyong magpapahala sa iyong mga anak na mga nangangailangan. Kung sino din man, Panginoon, sa aming mga kapatid na narito, Lord God, na nakikinig, na may mga hinaharap, Panginoon, O God, na mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, Lord, nananampalataya kami na kaya mo silang palayain, Panginoon. Anumang bigat, Panginoon, anumang hirap na kanilang nararanasan, Lord God, kaya mo ito, Panginoon, sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon, O Diyos. Palayain mo sila, Panginoon, O God. At sino man din po, Panginoon, O God, na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. Naniniwala kami, Panginoon, at sumasampalataya kami, Lord God, sa assurance na ipinangako mo sa amin. Sa mga pangako na ibinigay mo sa amin na kaya mong magpagaling, Panginoon. Sa sino mang lumapit sa iyo ng buong puso, Panginoon, O God. Sa tumawag sa iyo, Panginoon, Lord God. Sabi mo, Panginoon, ililigtas mo sila, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord God. Katagpuin mo sila at palayain mo sila, Panginoon, O God. Kung meron mang mga relasyon, Panginoon, nawawasak, nasisira, Lord, salamat, Lord God. Ikaw ang Diyos na magpapanag-uli ng lahat ng ito. Ikaw ang Diyos na mag-aayos sa lahat ng ito, Panginoon. Meron bang mga kaguluhan na nararanasan ng iyong mga anak, Panginoon? Meron man, Panginoon, na nagdadalawang isip sa mga desisyon. Sa ano pa mang mga pagpapasya, Panginoon, Lord, I pray. Kumilos ka sa kanilang buhay. Pangunahan mo sila at pagpalain, Panginoon, ang iyong karunungan, O God. Hallelujah, Lord God. Kung meron man, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, na mga nalulungkot, napapagal, Panginoon, nawawala ng pag-asa, Lord. Iparanas mo sa kanila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Katagpuin mo sila sa mga oras na ito, Panginoon. Ipadama mo sa kanila ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Ang iyong kapayapaan, Panginoon, O Diyos. Yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo sa kanila. Iligtas mo, Panginoon, ang sinumang nasa bingit, Panginoon, ng kamatayan sa mga oras na ito. Iligtas mo sila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, ang sino man, Panginoon, may mga nakaamba, Panginoon, nakapahamakan, Lord, in the name of Jesus. Ingatan mo at pagpalain mo ang aming mga kapatid, Panginoon. Ang lahat na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kaibigan, kakilala, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na sila man din, Lord, makaranas, Panginoon, O Diyos, ng freedom na nagmumula sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, O God.
Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy naming sasampalatayan. At wala po kami, Panginoong, sasampalatayan ng iba, Panginoon, sapagkat wala ka nga po, Panginoong, ibinigay, Lord God, na ibang pangalan sa silong ng langit maliban sa pangalang Jesus. Hallelujah. Na ang pangalang ito higit sa lahat ng pangalan. The name above every name. Ang pangalang makapangyarihan. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Sa mga tao, Panginoon, nagsisimula pa lamang sumampalataya sa iyo, Lord, we pray. You will continue to supply, Father God, strength, Lord. Ikaw ang patuloy na magpapalakas sa kanila, magpapatatag sa kanila, magpapatibay ng kanilang pananampalataya sa iyo kahit sa amin, Panginoon. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, patatagin mo at pagtitibayin mo ang aming pananampalataya sa iyo. At ito, Panginoon, O God, ang susi, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na iyong kaloob sa amin. Buhay na matiwasay, buhay na puno ng kapayapaan, buhay na kasiyasiya, buhay na ganap, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito'y nakakamtan namin, Panginoon. Kaya Lord, sa hapong ito, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, Lord God, aking kaibigan ni si Carla May, Panginoon Nuestro, Lord. Si Maricon Pehe, Panginoon, O God. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Lord God. This is their first time na makarinig, Panginoon, ng pangangaral na iyong mga salita. Lord, I pray, Lord God, ikilos ka sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon, O God. Maranasan kanila, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Lord, higit mo ipakilala ang iyong sarili sa kanila, Panginoon, O God, na totoong ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa sino mang lalapit sa iyo. Tatawag sa iyong pangalan, Panginoon. Nandiyan ka, nakahanda ka, Panginoon, O God, na tanggapin at iligtas ang sino mang nagnanais, Panginoon, na lumapit sa iyo. Lord, pagpalain mo po ang lahat, Lord God. Lahat ng mga nakikinig, Lord, yung mga prayer requests, Panginoon nila. I pray, Father God, na ikaw ang Diyos na tutugon sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga nais ipanalangin, Panginoon, O God. Lord, tugunin mo sila, O God. Marami pong salamat, Panginoon, O Diyos. Sa iyo lamang po kami patuloy, Panginoon, na aasa at magtitiwala. Salamat din po sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan, pagpapatibay ng pananampalataya sa iyong mga lingkod, Panginoon, O Diyos. Kay Pastor Dong, kay Pastor May, Panginoon, maging ang aking magulang, Panginoon, na si Pastor Ates, Panginoon, O God, Bacos, na nasa Australia sa mga panahon ito. Pagpalain mo't ingatan, proteksyonan, Panginoon, O God. Layo sa anumang uri ng mga karamdaman, layo sa anumang uri ng mga kapahamakan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, pagpalain mo po kaming lahat. Yung mga anak na nakikinig, Panginoon, sa araw-araw na pakikinig nila, Panginoon, hindi sila nagsasawang makinig sa iyong mga salita. Salamat, pinagpala mo na sila, Panginoon, O God. At sa hapong ito, ikaw lamang ang patuloy naming pagtitiwalaan, Lord God. Sa mga susunod pa naming gagawin sa amin po mga buhay. Sa bawat individual, Panginoon, Lord, I pray that you will continue to protect us. You will continue to bless us, O God. And you will continue, Father God, ibuhos ang iyong basbas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, pinagpala mo kami upang magiging pagpapala din sa aming kapwa. Kaya purihin ka, pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, pinararangalan ka namin, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samot dalangin na may kababaang loob, na may pasasalamat, Panginoon, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.
Amen, amen. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Nawa po, ang lahat po ay pinagpala sa salita ng Diyos at patuloy po tayong atin pong palakasin at patatagin sa tulong ng Banal na Espiritu Santo ang ating pananampalataya. Bye-bye everyone. God bless you all. Love you.